Sa previous episode, ang bida nating si Hoban na palaging binubuli sa school at ginagawa pang katatawanan ng dalawang YouTuber, sinusunod niya ang utos ng mga ito para sa sarili nilang kapakanan at kung hindi susunod si Hoban sa utos nila ay tiyak na mabubugbog siya dito. Dahil sa natatakot si Hoban sa mga bully na ito, kaya wala siyang paraan para umalma at doon ay nalaman niya na mabilis lang pala kumikita ang mga YouTuber. Para sa kanya di makatarungan ang mundo dahil sa ang kinikita niya sa buong linggo na pagtatrabaho ay kikitain lang ng 30 minutes sa pagla-live sa YouTube. Gusto ni Hoban pasukin ang trabaho na ito hanggang sa dumating ang panahon, hindi sadyang nag-viral siya dahil lamang sa nangyaring bangayan nila ng isa sa mga bully at ito'y nakunan ng video sa pamamagitan ng 4K live camera. Naging sikat si Hoban overnight dahil sa video na ito at ang nakakatuwa ay kumita siya at ipinangbayad niya sa bills ng hospital kung saan nagpapagaling ang kanyang ina. At sa pagpapatuloy, napagtanto ni Hoban na nagkamali siya ng malubha at humihingi siya ng tawad kay Bomi sa kanyang isipan dahil sa pagsinungaling, wala siyang paraan para malaman ito ni Bomi, ngunit may di nakasulat na batas sa mga weaklings na nagsasabing huwag magpanggap na maging mabuting kaibigan sa kahit kanino. Nilabag ni Hoban ang batas na ito para magpasikat at ang tanging nais niya ay patuloy na kuminang sa mga mata ni Bomi. Ang katahimikan ay nagdulot ng pag-aalala kay Bomi kung may mali ba, kaya't inihanda ni Hoban ang sarili para sa nakakatakot na sandali. Handa siyang tanggapin ang parusa sa kanyang kasinungalingan at iniisip kung paano niya hindi na muling makikita si Bomi. Ngunit nakakagulat ay sinabi lang ni Kim na magkaibigan sila at magkaklase pala sila at bahagya lang naalala ni Kim ang pangalan ni Hoban at alam niyang gumagawa siya ng mga YouTube video. Tinuro ni Kim na pareho ang suot nilang suit kaya tinawag ito ni Hoban na Samis. Hindi ito ang pinakamagandang paraan para makalabas sa sitwasyon kaso iniisip ni Hoban kung gaano niya kinamumuhian ang pagiging masaya sa nangyari at naglalakad ang tatlo, pero pakiramdam ni Hoban ay maliwanag na siya ang third party dito. Sinabi niya sa kanila na mayroon siyang paso sa kuko sa paa at ito'y nagdudulot ng matinding sakit kaya kailangan niyang umalis. Nagkunwari si Hoban na napipilay habang umaalis at ninais niyang sanay nakaisip siya ng mas magandang kasinungalingan at sa malapit, isiniwalat ni Snapper na pinapanood niya at binabalita ang lahat. Akala niya ay magaling ang ginagawa ni Hoban at sanay na natili ito sa kanila at sa kabilang banda. Itinuro ni Hoban na hindi niya alam ang pakiramdam na maging third wheel sa dalawang talagang kaakit-akit na tao, at itinuturing niya ang sarili bilang pangit na may paso pa sa kuko kumpara sa kanila. Magkaiba ang mundo nilang tinatahak at walang nakakaalam nito ng higit pa sa kanya. Ipinaliwanag ni Snapper na ang pag-ibig ay parang pakikipaglaban sa isang digmaan, at hindi basta-basta dapat sumuko si Hoban dahil may malakas na kalaban na lumitaw. Ipinunto ni Hoban na hindi siya matatalo kung hindi siya lalaban, ngunit tinawag siya ni Snapper na duwag at biglang naalala ni Snapper ang sinabi ng isang coach sa basketball at dramatic niya ito na binanggit at sinabi na kung susuko ka na ay tapos na ang laro. Tinukoy ni Snapper na si Bomi pala ang nagyaya kay Hoban na lumabas para magkape at maliwanag na interesado siya na makasama si Hoban at talagang nalungkot siya nang sabihin ni Hoban na aalis na siya. Lalo pang naging dramatic si Snapper nang magsimulang mabasag ang boses niya sa matinding pagsasalita at idineklara niyang mas malapit si Hoban sa tagumpay kaysa sa kanyang mga karibal. Naging emosyonal si Hoban at nagpasalamat kay Snapper sa pagbukas ng kanyang mga mata. Pinapaalala sa kanya ni Snapper na magkaibigan sila at hinikayat si Hoban na sabihin kay Bomi ang kanyang nararamdaman. Dali-daling umalis si Hoban para gawin ito, ngunit nakikita nating si Snapper ay muli lang talagang gumagawa ng content. Na-excite siya at nilagyan ng title ang stream na, I confessed my love to a friend and got rejected. Pinag-uusapan ng chat kung gaano nila kinaiinisan na maging kaibigan si Snapper at biglang huminto si Snapper sa pagtakbo dahil may ikinagulat siya. Bumalik si Hoban sa grupo at inalok ni Kim na bunutin ang paso sa kuko niya, ngunit sinabi ni Hoban na ayos na siya kaya umalis si Kim para sa practice dahil may laban siya sa susunod na linggo. Napagtanto ni Hoban na hindi pala nagde-date sina Kim at Bomi at walang dahilan para panghinaan siya ng loob. Biglang sinabi ni Kim kay Hoban na magaling siyang lumaban. Napanood ni Kim ang video ni Hoban laban sa isang siga at nakita niyang tinatanggap ni Hoban ang mga suntok sa simula para mabawasan ang sakit at higit sa lahat, inakala ni Kim na hindi sinasadya ni Hoban ang susunod na hakbang. Nag-iisip si Hoban kung paano alam ni Kim ang lahat maliban sa hindi niya alam kung anong susunod na hakbang ang pinag-uusapan. Umalis si Kim kaso nagtataka si Hoban kung may iba pang nakakaalam tungkol sa lihim na mga video ng Chicken Man.
Alam ni Bomi na bumalik si Hoban para sabihin sa kanya ang isang bagay subalit talagang kinakabahan siya. Sa wakas ay nagawang itanong ni Hoban kung ano ang ideal na tao para sa kanya kaya't sinabi niyang gusto niya ang isang tapat na tao at dahil dito ay nagpa siya si Hoban maging tapat tungkol sa kanyang nararamdaman, iniisip niyang sabihin sa kanya na siya ang katuparan ng kanyang mga kagustuhan, kaso hindi pa niya ito magagawa dahil sa una ay ibinulgar niya si Snapper sa pagtatangkang e-broadcast ang sandaling ito. Nagulat si Hoban nang makita niyang magulo ang mukha ni Snapper at nakita natin na bumalik si Paco para bumawi. Nagtaka si Bomi kung ano ang problema ng lalaking ito subalit sinabi lang ni Hoban na tumakas na sila agad doon, kaso tumanggi si Paco na pahintulutan siyang umalis habang tinuturo niyang nagkunwari siyang hindi interesado sa mga lalaki noong hiningi niya ang kanyang numero. Lalo siyang ininsulto kaya kailangang paalalahanan ni Hoban ang kanyang sarili na manatiling mahinahon, at itinuro sa kanya ng chicken man na walang mas madaling kalaban kaysa sa mga taong nadadala ng galit. Ganap na kontrolado ni Hoban ang kanyang emosyon at pinlano niyang pag-initin muna si Paco. Madali niyang nagawa ito kaya't lumapit si Paco para suntukin siya at habang nagpapalit si Paco ng suntok, tumama siya ng uppercut kay Hoban at nakita na ni Paco ang huling video ni Hoban at tinuro ng chicken man sa kanyang video, na tanging hangal lang ang paulit-ulit gumagamit ng parehong galaw. Sa kasamaang palad ay madaling kontrahin ng uppercut ang teknik ni Hoban na hindi masaktan kapag sinuntok at ngayon, binugbog si Hoban habang nag-aalala si Bomi sa kanya, at ninais ni Hoban na sana'y pinanood niya ang iba pang mga video ni Samdek. Nais niyang malaman ang susunod na hakbang na binanggit ni Kim, ngunit blanko ang kanyang isipan sa sandaling ito at nag-flashback ang buhay ni Hoban sa kanyang mga mata. Palagi siyang binubugbog at binigyan ng pagkakataon sa buhay na matutong lumaban sa pamamagitan ng isang lihim na channel. Naging masaya siya matapos matutong kumita ng pera dito kaso naging kampante siya at tumigil sa pag-aaral kung paano lumaban at ngayon ay kailangan niyang pagbayaran ito dahil sa muling nabugbog siya, at habang naghahanda si Paco na wasakin siya, naiisip ni Hoban kung paano niya dati iniisip na mas mabuti pang matamaan kaysa lumaban, maghihilom ang kanyang mga sugat at unti-unting mawawala ang sakit. Ngunit iba ang pagkakataong ito, nanunood si Bomi kaya sigurado siyang hindi maghihilom ang ganitong klase ng sugat at ayaw niyang makita siya ni Bomi na mukhang nakakaawa, kaya hiniling niya kay Paco na pauwiin na lang siya, kaso muli siyang binugbog ni Paco at naisip ni Hoban na kailangan niyang siguraduhin na makakauwi si Bomi anuman ang mangyari. Gusto niyang itago sa kanya ang katotohanan na siya ay isang walang kwentang duwag at nagsimula ng magmakaawa si Hoban, ngunit hindi niya mapaniwalaan na ginagawa niya ito sa harap ng babaeng mahal niya at di ito sapat para kay Paco, kaya sinabi niya kay Hoban na maghubad ng pantalon para lalo siyang magmukhang tanga. Pagkatapos ay ikinagulat niyang ipinahayag ni Paco na pinilit niya si Snapper na e-broadcast ang lahat ng ito ng live sa kanyang Paco YouTube channel. Nagtaka si Paco kung ilan ang nanunood at humingi ng tawad si Snapper kay Hoban at ipinaliwanag ni Paco na kung susundin lang ni Hoban ang kanyang sinasabi, mapapatawad niya ito. Subalit sa sandaling iyon, nagdusa si Hoban ng pinakamalaking kahihiyan nang ipakita ng babaeng mahal niya ang higit na tapang kaysa sa kanya nang masampal nito si Paco. Nagalit si Paco at sinabihan si Snapper na itutok ang camera sa ibang angle dahil sa plano niyang suntukin si Bomi, kaso ayaw niyang gawin ito nang makuha ng live. Sa sandaling iyon ay nagulat ang lahat at habang binababa ni Hoban ang kanyang pantalon, alam niyang hindi niya kayang talunin si Paco sa isang tunay na laban kaya't ito lang ang paraan para maprotektahan ang babaeng mahal niya. Di makapaniwala si Paco na talagang ginawa ito ni Hoban at binanggit na tiyak na bumaba ang bilang ng subscribers ni Hoban dahil sa nakakahiyang sandaling ito. Ipinag-utos niya kay Hoban na ipadala ang natitirang pera niya at i-delete na ang kanyang YouTube account. Kaso ipinakita ni Hoban ang kanyang matinding determinasyon nang ihayag niya ang tunay niyang plano na tanggalin maging ang kanyang mga boxers. Natakot si Paco dahil ang pag-broadcast nito ng live ay magreresulta sa permanenteng pagkaban ng kanyang YouTube account. Nagpasya na si Hoban at nagpaalam siya kay Bomi at idineklara na ito ang kanyang huling pagtutol. Nagmakaawa si Paco na tumigil siya kaso hindi na niya kailangan ituloy dahil sa pagbabalik ni Kim na ikinagulat ng lahat at pinigilan si Hoban at bagamat nagagalit si Hoban dahil sa tingin niya ay ninakawan siya ni Kim ng kaunting dignidad na natitira sa kanya, nakita niya kung paano madaling tinalo ni Kim ang lahat ng lalaki na kabilang si Paco na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Napapahiya ng malalim sa sarili at hindi man lang makataas ng ulo si Hoban.
Nag-aalala si Bomi sa kanyang ngunit ipinaliwanag ni Kim na ang pinakakailangan ni Hoban sa ngayon ay mapag-isa at naiisip ni Hoban kung kailan siya naging ganito na nakakaawang tao. Naisip niya na baka nagsimula ito nang umalis ang kanyang ama pero napagtanto niyang masaya siya noong unang pumasok siya sa eskwelahan. Nagsimulang bumagsak ang lahat nang makilala niya si Paco at hindi niya kailanman naintindihan kung bakit siya sinasaktan ni Paco, na makatwiran dahil talagang walang dahilan si Paco at doon na nagsimulang kinamuhian ni Hoban ang eskwelahan at hindi na siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng tao. Nagsimulang manghina ang kanyang katawan at umabot sa sukdulan ang kanyang takot. Ganito na naman ang pakiramdam ni Hoban ngayon at hindi niya mapigilan ang paghagulgol at sa kabilang banda, humingi ng paumanhin si Snapper at bumalik sa pag-streaming para lamang sa kanyang pinakasuportadong viewers. Si Snapper ang makeup model niya ngayon at iniisip niya kung nasaan si Hoban. Hindi na bumalik si Hoban sa eskwelahan matapos ang insidente at ilang araw na ang nakalipas ay pinilit ni Paco si Snapper na batiin ang kanyang mga viewers, kaya ginawa niya ito, ngunit iniisip lang ni Snapper kung paano siya makakapagpaumanhin ng maayos kay Hoban sa McDonald's. Nabigo si Bomi sa hindi pagsagot ni Hoban sa kanyang mga tawag sa telepono at nasa bahay lang si Hoban at ipinaliwanag niya sa atin na gusto lang niyang mawala. Ngunit hindi lang sarili ang iniisip ni Hoban na may masama ang pakiramdam at doon ay pinapatugtog sa kanyang computer ang mga video ni Sandek. Idineklara ni Sandek na ang mga milagro ay hindi basta nangyayari sa mga taong hindi lumalaban at ang ipinapakitang pamamaraan ng pakikipaglaban sa video na ito ay tinatawag na How to Fight and Beat a Regular Person. Pinapanood natin si Hoban habang nagpupush up at ipinaliwanag niya na nagpasya siyang baguhin ang kanyang sarili. Sabi ni Sandex na higit pa sa mga YouTube videos ang kailangan para magkaroon ang isang tao ng determinasyon na magbago, ang sagot sa pagbabago ng isang tao ay nasa kanilang sarili at ito ang galit sa sarili, kaya kailangan nilang pasiglahin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang galit. Ginawa ni Hoban ito habang masigasig siyang nagtatrabaho upang magbago na parang wala ng ibang mahalaga. Ipinaliwanag ni Samdek na ang pagmaster sa mga teknik sa isang video na ito ay aabutin ng isang buong buwan at bumalik sa eskwelahan, binugbog ni Paco si Snapper habang nagla-livestream. Nagtataka siya kung talagang hahayaan lang ba ni Hoban ang kanyang kaibigan na talunin ng mga kaaway at sinabi kay Hoban na pumunta at iligtas siya. Binanggit ni Snapper kay Hoban na huwag pumunta at nakiusap sa kanya na manatili na lang sa bahay kung saan siya ligtas. Nanunood si Hoban at nakita niyang sinasabi ni Snapper na huwag siyang pumunta sa eskwelahan, ngunit kahit na sinabi ito ay nandoon na pala si Hoban at hindi makapaniwala si Snapper at ang kakaibang babae ay nagmadaling tingnan kung ano ang nangyayari. Ibinigay ni Hoban kay Snapper ang kanyang telepono at nagulat si Snapper na nagsimula na pala siyang mag-livestream. Sinabi ni Hoban kay Snapper na simulan siyang i-film at idineklara na ang livestream ngayong araw ay tatawaging, How to Fight and Be a Regular Person. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.